Wow! Okay kayo! Nabaway! Nagkikalo siya! Guys! Tawa! Beg! Layo siya kay Lord! Magulan! Yan! Bakit na gano to, boss? Ay, ano? Na ano? Masobrahan yung punta ko kanya. Kaya, kaya naman ko, yay, tapos ka. Gandang araw sa ating lahat. Ngayong araw gusto kong ibahagi sa inyo ang ginawa namin. Pumunta kami sa Agriculture Office dahil nag-request kami ng mga gulay, mga seeds at iba pa. Para naman ito sa ating mga ALS learner at positive naman yung naging response sa atin ng Municipal Agriculture Office. Kaya pupunta tayo dahil bibigyan nila tayo ng iba-ibang mga organic fertilizer at mga pang-spray. Ngayon, dala-dala natin ngayon ang chariot dahil bibigyan daw nila tayo ng 10 sako na chikindang. Tara, samahan nyo kami. Dahil umuulan at hapon na, kaya mabilis kami pumunta sa munisipyo. Malapit lang naman ito sa amin. At pagdating namin doon, kinausap na kagad namin yung si Ma'am Romelia. At binigyan niya kami ng mga organic fertilizer at mga organic pesticides. Medyo maulan pa, pagkatapos naming makuha yung mga organic fertilizer at pesticide, dumiretso na rin kaagad kami dito sa tambakan nila ng chicken manure. Dito pala ka-farmer ay pwede kang makapag-avail ng chicken manure kung ikaw ay RSBSA registered. Ibig sabihin, kasama ka sa mga Farmers Association, bibigyan ka nila. Baka dyan sa inyong mga lugar, mayroong ding pinamimigay na tulad nito. Dito, kumuha kami ng 10 sako. Ito ka-farmer ay hindi para sa akin. Ito ay para sa mga ALS learners na tinutulungan natin na magkaroon ng sarili nilang backyard gardening. Dala-dala nga namin yung chariot na to upang kargahan namin. At una naming pinasok dito ay yung nilagay dito ay mga organic fertilizer. At mamaya ka-farmer ay hindi namin inaasahan ang nangyari sa amin. Kung anong hindi namin inaasahan na sa ginawa namin na ito ka-farmer ay merong mangyayari sa amin na grabing tawa namin. Sige pa. Oh! Kuha muna kami ng tig ng 10 sako. Yan. Kasama ko ngayon si Tuto dahil malakas siya. Tapos isa-isa naming kinarga sa chariot. 6, 7, 8. Sino yung pwedeng makabil ng mga ganito na ano na mga... Ay, masakay na pala ako. Terams, thank you. Yan na. Pinaandar na ni Tuto yung chariot upang makaalis na tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan. Habang nakasakay kami sa chariot ay nagkukwentuhan kami. Masaya kami. At itong malapit na kami sa bahay ay una akong bumaba ng chariot para makaakyat siya nga sa paakyat sa bahay. At yun na, pagtingin ko, Ano masasabi mo? nag-overhang na itong chariot. Nabaway! Nagkikalo siya! Guys! Tawa! Iba-iba posisyon. O, kunwari, lumilipad ka na. Lipad. Kaya pala ka-farmer nag-overhang kasi yung paglagay namin ng mga organic fertilizer ay nilagay namin sa unahan. Kaya itong mga mabibigat na chikindang na nasa likod ay ito yung nagpaangat sa unahan ng motor, ng gulong. Yan, so first time pa lang namin na experience yan. Dami na naming pakyat baba dyan, bago pa lang. Hindi kasi namin na tanggal agad yung organic fertilizer sa unahan bago namin nilagay yung mga chikindang. At pagkatapos yan,
pinakyat na lang ni Toto yung chariot. At isa-isa na lang namin pinakyat sa bahay. Ito naman ang mga nakuha natin ng mga seeds na gulay. Diamante Max F1, mayroong 10 balot. Smooth green na okra, 7 balot. At ito namang Suprema F1 ng S2S ay mayroong 7. At itong pabito naman ay marami. Yan. So, susubukan natin itong ipupunla bago natin ibibigay sa ating mga ALS learners. Malaking tulong na rin ito ka-farmers sa ating mga backyard gardener na mga ALS. At dagdag pa dito, meron na tayong organic fertilizer na chikindang na malaking tulong ito sa pagpapaganda ng kanilang mga lupa sa likod ng kanilang bahay. Merong nitrogen at 2.99, phosphorus na 3.42 at mayroong potassium na 2.68%. Maliban niya ka-farmer, mayroon din silang binigay na organic insecticide na pwedeng gamitin ng ating mga ALS learners sa kanilang mga gulay. At ito ay not for sale. At yung isa pa, ito naman yung Herogra Specials. Ito ay organic foliar fertilizer naman ito. Yan, pang spray sa mga gulay. So far ka-farmer, yan yung mga natanggap natin at maraming salamat sa Department of Agriculture. Especially kay Ma'am Heidi Mendoza. Siya yung municipal agriculturist. At thank you so much kay Ma'am Romilia sa pag-assist sa atin. At sa lahat ng kanyang mga kasamahan pa sa Dumaran Municipal Agriculture Office. So yan mga ka-farmer, ang lahat ng ito ay hindi natin pag-aari, no? Ibibigay natin to sa ALS. Pero sa mga seeds, tayo yung magsiseedling, no? Kasi mayroon tayo sariling seedling tray, dito natin ilalagay. At pagdating ng pwede nang i-transplant, tatawagin na natin mga ALS learners at magkakaroon tayo ng seedling and module distribution dahil may kasamang module. Habang nagtatanim sila, ay nag-aaral sila paano alagaan yung gulay. At the same time, mayroon tayong demo farm na doon natin ginagawa sa ating CLC. At pagdating naman sa kanilang mga bahay, doon naman natin sila tuturuan paano paggawa at bibisitahin natin sila. Hopefully, ang lugar na to ay siya magiging source na ng mga gulay na magpo-produce. Sila na yung magbibigay ng gulay sa ating palengke at sa iba pa. Tutulungan natin sila paano ibibenta yung gulay. Kasi ang unang layunin natin ay food security. Ibig sabihin nun, bawat pamilya ay mayroong sapat na pagkain at mayroon silang gulay sa kanilang likod bahay na kung sakaling walang ulam, yun ang kanilang may ulam. At pangalawa, siyempre, ay yung kanyang financial matugunan. Kasi ang layunin natin ay bawas gastos, dagdag kita. Bawasan natin yung gastos sa pagbili ng mga ulam at dagdagan natin yung kita sa pamamagitan ng pagbibinta ng mga gulay. Hopefully ka-farmer ay maging successful ito at hindi lang natin ito gagawin dito sa isang lugar. I-implement natin din sa buong Dumaran kung sakasakali. At katuwang natin dyan, yung Department of Agriculture, yung LGU, yung mga masisipag na mga barangay officials, mga SB members natin, mayor, vice mayors, lahat-lahat sila. At siyempre, katuwang yan yung DepEd, Department of Education, na nagpapalaganap ng pagtuturo. At ang mga ALS learners natin na kung saan sila yung pinaka-target natin. Maraming salamat ka-farmers sa inyong panunod and hopefully sa susunod na video ay abangan ninyo rin pala. Kasi may bagong programa si BBM ngayon. Ang programa niya tungkol sa pag-ban ng mga importation o export o mga bigas mula sa Thailand at sa ibang bansa pa. Kasi yun ang nagpapamura. Yun, abangan ninyo yan ka-farmer. At maraming salamat sa inyong panunod, sa inyong pag-subscribe. Kung saan man kayo ngayon, happy farming po sa ating lahat. Paalam!